What's up? It's the Updated Weeb at sa video na ito ay tatalakayin natin ang Black Clover Chapter 344 matapos ang napakahabang break. Nagbabalik na ngayon ang Black Clover. Sa chapter na ito ay makikita natin kung ano ang mga bagay na nag-take place bago pumunta ng Land of the Sun itong si Sister Lily at ang dalawa pang angels na kasama niya. Dito rin ay makita natin ang 5-headed dragon na binanggit on the previous chapter, pati na rin ang dalawa pang natitirang membro ng Ryuzen 7 na tinaguri ang pinakamalakas daw sa lahat ng Ryuzen. Bago ang lahat, kung nagugustuhan mo ang ating chapter reviews para sa Black Clover ay siguraduhin mo nang nakalike, nakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter review para sa Black Clover at para palagi ka na ring updated sa recent timeline ng series na to. Konting recap mula sa previous chapter na chapter 343 ng Black Clover ay nagsimula nga ang napakatinding laban sa gitna ni Ichikayami at nitong si Asta nang dahil sa hindi nila pagkakaintindihan tungkol sa nakaraan ni Yami Sukehiro. Na napigilan naman itong si Ryudo Ryuya ng napakadali lamang na nagpapakita lamang ng kung gaano siya kalakas. Matapos naman ang insidenteng yun na nangyari ay bigla lang nakita nating dumating na sa Land of the Sun si Sister Lily at ang dalawa pang angels na kanyang kasama. Now proceeding naman sa chapter at hand which is Black Clover chapter 344, pinakaunang page pa lamang ay makita natin ang parabang isang backtrack ng kung ano ang nangyari bago pa i-deploy nitong si Lucius Zografes, si Sister Lily at ang dalawa niyang kasamang angels papunta sa Land of the Sun. Nakikita natin dito itong si Morris na talagang lumpo na at talagang completely disabled na nang dahil nga sa nadamay siya sa manifestation ni Lucifero. Dahil dito ay wala na siyang magawa at completely parabang nabubuhay na lamang siya para mamatay. Subalit nga dahil sa inoffer nitong si Lucius Zografes ay biglang naibalik ni Lucius ang lahat ng parte ng kanyang katawan na nasira at maging ang kanyang mata na dapat ay bulag ay nagkaroon na ng paningin. Hindi makapaniwala itong si Morris sa kung bakit naman ganito na lamang ka-overwhelming ang lakas nitong si Lucius Zografes pagdating sa healing, which surely is an ability na nagagawa niya sa pamamagitan ng kanyang soul magic. Si Morris naman tuwang-tuwa dahil ngayon ay kaya na uli niyang mag-conduct ng kanyang mga inhuman experiments. However, ang hindi niya alam, nakontrol na siya ngayon ni Lucius Zografes at dahil sa kanyang ginawang healing at pag-tap sa kanyang forehead ay na-brainwash na din siya. Habang binibigyan siya ng command nitong si Lucius Zografes na your magic signs and your modification magic, use them to the fullest for the sake of true world peace. And in this panel ay makita nating hindi pa talaga patay ang magkakapatid na Zografes. Buhay pa rin itong si Zenon, itong si Dante at si Vanica at ngayon ay para bang may ginagawang kung anong eksperimento o para bang merging itong si Lucius Zografes sa gitna ng kanyang mga kapatid. Na para bang kakailanganin niya pa rin ang tulong o ang mga magic ng kanyang kapatid para may execute completely ang judgment na kanyang ginagawa. Since para nga makabuo ng bagong individual ay hindi lamang soul magic ang kanyang kakailanganin kundi maging ang blood magic, ang bone magic at ang body magic ng kanyang mga kapatid. So it might be na i-revive niya ang tatlong ito or rather i-regenerate lamang ang kanilang mga tinanggap na fatal wounds o maaring i-extract niya ang magic ng mga ito para naman magawa niya na ang pagmamodify ng human beings into a higher life form kahit na sarili lamang niya ang ginagamit niya. Then after that ay tinawag niya ngayon itong si Sister Lily na kung papansinin natin ngayon sa panel na ito ay hindi pa actually nasa kanyang angel form at nasa kanyang common na Sister Lily form pa lang. So it means na hindi talaga sila actually nakafix na sa kanilang angel form at kaya nilang mag-switch ng kanilang form based on their will. Sinabi ni Lucius kay Sister Lily na on a faraway land daw na ang tinutukoy niya dito specifically ay ang Land of the Sun ay may nabubuo daw na panibagong future na unfavorable para sa gusto nilang mangyari. Sinabi niya na ito daw ay isang threat sa world peace na kanilang pinupursue na nangangahulugan lamang na nakikita din itong si Lucius Zografes maging ang mga nangyayari sa future ng Land of the Sun, though hindi actually maaring nakikita niya specifically si Asta, but unti-unting nabibuild up ang mga bagay-bagay unfavorably for them. Kaya sinend niya na ngayon itong si Sister Lily papunta sa Land of the Sun kasama ang dalawa pang angel as a backup. Then going back sa present timeline, nandito na ngayon si Sister Lily at ang dalawang angel na kasama niya sa Land of the Sun para nga pigilan ng kung anumang inconvenience or unfavorable future na nabubuo ng mga taong nasa lugar na ito.
Ngayon kung papansinin natin, nabanggit ni Sister Lily na para bang wala daw mga residents sa lugar na ito. So it might mean na napagandaan na agad ito ng Ryuzen 7 o maging ng Shogun na si Ryudo Ryuya, kaya ngayon ay napa-evacuate na nila ang lahat ng residents ng Land of the Sun papunta sa isang safe place. Ngayon, since wala ang mga residents, unang-unang napansin ngayon ni Sister Lily ang parabang shrine gate na nasa ibabaw ng Black Sea na naidulot nga ng nabanggit na legend sa gitna ng Five-Headed Dragon at ng Priestess Maiden na nag-take place very long time ago. Upon reaching the shrine gate ay agad na sinira ng isa sa mga angels na ito ang shrine gate na parabang nangangahulugang sinisira nila ang kung anumang naglalak sa beast or sa Five-Headed Dragon na natutulog sa ilalim ng dagat. Now, with the seals undone, sinabihan ngayon ni Sister Lily ang isa pang angel na kanyang kasama na kahawig ng isa pa sa mga member ng Black Bulls na si Henry na maaring ito nga ay isa sa kanyang acquaintance or family member or maaring mismong kapatid niya pa nga. Sinabi dito ni Sister Lily na gamitin niya ang kanyang magic upang gisingin ang natutulog na beast sa ilalim ng dagat. Ngayon ginamit na nitong si Yurulu ang kanyang beast magic Holy Howl na nagpalabas ng Five-Headed Dragon mula sa ilalim ng itim na dagat na parabang ang legend na binabanggit nitong si Ichikayami sa previous chapter ay isang bagay na nag-take place talaga long time ago at hindi ito isang parabang mythological story lamang na nagpapaliwanag kung paano naging itim ang ocean. So it means na maaring meron din talagang isang Priestess Maiden na maaring ma-reveal as the chapters go on. But I predict na ang Priestess Maiden na ito ay maaring manggaling sa mga member ng Ryuzen 7 or it could be na itong si Sister Lily ang mismong mag-act as a Priestess Maiden. Ngayon matapos na nga nilang ma-revive o gisingin ang Five-Headed Dragon, sinabi ngayon ni Sister Lily na na-purify na nila ang Evil Dragon at ito ay isang Holy Dragon na ngayon. And since napaka-enormous nga ng kapangyarihan ng Holy Dragon na ito at ngayon ito ay nasa Land of the Sun, sinabi niya na ang Land of the Sun ay ang magiging foundation ngayon ng world peace. But then, nagpakita na ngayon ang 5 members ng Ryuzen 7. Specifically, ang 4 na members as ang member na ngayon pa lang natin nakita na prestigious looking at parabang isa siyang empress na may kakaibang abilidad compared sa iba pang members ng Ryuzen. Habang sinasabing hindi daw nila ina-expect na dadating ang araw na makita nila face to face ang legend ng Five-Headed Dragon. But sinabi din nila na as long as nandito ngayon ang Ryuzen 7 ay hindi nila hayaan na galawin ng mga intruders na ito ang Land of the Sun. So dito ay magsisimula na ang napakatinding laban sa Paladins or actually maaring itong si Sister Lily pa lang ang Paladins sa 3 mga angels na ito laban sa 5 miyembro ng Ryuzen 7. But proceeding sa next panels para sa chapter na ito, habang nakikita nila Asta ang unti-unting gumagalaw na Five-Headed Dragon ay pinagpapatuloy pa rin nila ang kanilang training. We can see that Asta is having a very hard time sa pakikipaglaban sa 2 members na ito habang sinasabihan siya ng isa sa mga miyembro na siya daw ang pinakamalakas na miyembro ng Ryuzen 7 at wala daw siyang pakialam kung sadya daw bang determinado at napakatapang ni Asta. Dahil ang tanging may pakilang daw siya ay pagdating sa individual strength. And that's it. That ends chapter 344 ng Black Clover with a brewing storm na bumubuo ng kondisyon sa napakatinding laban na magaganap sa gitna ng 5 miyembro ng Ryuzen 7 at sa 3 angels kasama na si Sister Lily at kasama ang Five-Headed Dragon. From this chapter ay na-introduce na din ang pinakamalakas na miyembro ng Ryuzen 7 na hindi pa natin actually alam kung ano ang capabilities but siguradong napakalakas nito at maaaring ka-level din ito ni Yuno Grinbarial dahil hindi naman ito magiging mahinang nilalang compared kung si Ichika nga ay nasa level na nakatapat na agad ni Asta. And it seems confident ang Ryuzen 7 na kaya na ng 5 miyembro ng Ryuzen na tapatan ang mga intruders kasama ang Five-Headed Dragon kaya maging ang 2 pinakamalakas na members na ito ay nagte-train pa rin kasama si Asta. So I guess in the next chapter release which is Black Clover chapter 345 ay mawiwitness natin ang napakatinding laban sa gitna ng Ryuzen 7 at ng 3 miyembro ng Paladins or maaaring ang Paladins nga lang ay si Sister Lily. And the other 2 are just low-ranking angels but kahit na low-ranking sila ay nabigyan pa rin siya ng napakalakas na magic which is Beast Magic. Maaring in the next chapter ay ma-showcase din kung gaano talaga kalakas ang miyembro na ito ng Ryuzen 7 na natagurian niyang pinakamalakas na Ryuzen. We don't know about that but kung nagustuhan mo ang ating chapter review para sa chapter na ito ay siguraduhin mo lang nakalike
pakasubscribe at na-ring mo na ang bell button para palagi kang updated and notified tuwing magkakaroon tayo ng bagong chapter release review at para palagi ka ng updated sa recent timeline ng Black Clover. I hope you guys had a great time watching this video. Muli, ito si Updated Weeb and I'll see you on Black Clover Chapter 345.